Parang gusto niyang gumanti sa akin kaya may sinabi siya. Sinabihan niya akong mag-resign sa trabaho kong maliit ang sahod at sabay na lang daw kaming mag-atomy business. Sa totoo lang, talagang nasaktan ang pride ko. Pero sobrang ayaw ko na talagang magtrabaho sa kumpanya. Kaya nag-resign ako. Nakita ko ang mas malaking oportunidad sa Atomy. At ngayon, magkasama na naming pinapatakbo ng asawa ko ang Atomy business na ganito. Ang pangunahing dahilan kung bakit ako nagkukwento tungkol sa nakaraan ko sa landas na ito ng tagumpay ay ito. Ang pinakaunang kailangan mong taglayin para magtagumpay sa Atomy ay ito. Kailangan mong maniwala na kaya ko ito sa Atomy, kaya kong magtagumpay. Dapat meron kang paniniwala at paninindigan para sa sarili mo na ang Atomy ay isang negosyong gumagana. Kahit gaano pa karaming tao sa paligid mo ang magsabi ng may vision ng Atomy, gawin natin ito, subukan natin. Tara na, hindi pa rin ito gagana. Sa pinakamababa, kailangan mong isipin, magandang kumpanya ang Atomy. At sa ganitong uri ng marketing, kung lumalawak ito sa buong mundo, aba, talagang posible itong gumana. Ang paniniwala at paninindigan na kaya mong magtagumpay sa Atomy ay isang bagay na dapat taglayin mo para sa sarili mo. Ang asawa ko rin ay siguradong ilang beses na ring nagtangkang sumuko. Ako rin, ilang beses kong sinubukang sumuko habang ginagawa ko ang negosyo ng Atomy. Nang lumabas ako para simulan ang negosyo, nagamit na ng asawa ko lahat ng mga kakilala ko. Kaya wala na akong natirang contact, pero kailangan ko pa ring ituloy ang negosyo. Kaya dahil wala na akong ibang pagpipilian, kumuha ako ng mga flyers at nagpunta kahit saan, binubuksan ang bawat pintong may hawakan. Minsan, dahil hindi pa ako nakapagpatakbo ng negosyo noon, wala talaga akong alam at maaga akong pumupunta, binubuksan ang pinto at sinasabi, nandito po ako para i-promote ang Atomy. Kapag ginagawa ko yon, agad akong binabato ng asin ng mga tao. Sa pagdanas ng mga ganitong sitwasyon, naisip ko sa sarili ko, sana pala nagstay na lang ako sa trabaho ko at ginawang baon ang sahod ko. Sayang lang ba ang pag-resign ko? Paulit-ulit ko iyong pinagsisihan. Pero habang patuloy akong dumadalo sa mga seminar at Success Academy, napagtanto ko, ginagawa rin pala nila yon. Sila rin ay nagtatagumpay at hindi sila multo. Totoong tao sila. Lahat ng taong nakatayo sa entablado ay mga ordinaryong tao lang tulad natin. Lahat sila ay nagtagumpay. Kaya mo rin pala. Ang Atomy ay isang negosyong gumagana. Totoong gumagana. Totoong gumagana. Kaya mga kaibigan, magpatuloy kayo ng may paniniwala at paninindigan na higit sa lahat, ang Atomy ay isang negosyong tunay na gumagana. Sa pamamagitan ng pagkapit sa paniniwala at paninindigan na iyon hanggang sa huli, napakarami kong natamo sa Atomy. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga nakuha ko. Ang una ay ito, nakapagkaroon ako ng karagdagang kita, napakaganda ng aking asawa, pero minsan ay medyo malilimutin siya. Nang mag-sign up siya, aksidenteng nailagay niya ang pangalan ko sa pagpaparehistro. Isang araw, nagsimula ng negosyo ang aking asawa at naging auto sales agent. Pero sa bank account ba pumapasok ang buwan ng kita ng mga 2 milyong won? Patuloy itong pumapasok sa aming account o dumarating ang kanyang sweldo. May dagdag na 2 milyong won kada buwan bilang karagdagang kita. Alam mo ba kung ano ang nagbago pagkatapos noon? Lumipat kami sa bahay na mas malaki ng Tenumpyong, mga 33 metro kwadrado. Bakit? Dahil ang kailangan lang naming bayaran ay ang interes ng utang. Pangalawa, noong nagtatrabaho pa ako sa isang kumpanya, madalas kong itanong sa sarili ko, talaga bang makakatipid ako mula sa sweldo ko at makakabili ng sarili kong kotse? Ganun ang mga naisip ko noon. Pero dahil sa dagdag na 2 milyong won na pumapasok sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakabili ako ng imported na kotse, isang BMW. Naging posible ito dahil 880,000 won lang ang buwan ng hulog. Kahit pagkatapos lumipat at bumili ng kotse, magkano pa ang natira sa pera mo? Halos 700,000 won pa rin ang natitira sa akin. Dahil sa karagdagang kita na ito, lubos na nagbago ang kalidad ng buhay ko. Ang pangalawang bagay, nagawa kong magsimula ng sarili kong negosyo. Noong nagtatrabaho pa ako, talagang todo ang sipag ko araw-araw, walang palya, ibinubuhos ko ang lahat ng lakas at dedikasyon ko. Pero ang boss ko, ni hindi man lang niya alam ang pangalan ko. Kahit kaunti, kahit sa simpleng pagdaan, ni minsan ay hindi niya ako nakilala. Para sa isang taong ni hindi man lang alam ang pangalan ko, tiniis ko ang hamog sa umaga para lang makapasok sa trabaho at umuuwi ako sa gabi na nilalakad ang daan sa gitna ng hamog ng madaling araw. Pero paano naman sa Atomy? Ito ay lubos na sarili kong negosyo. Nagiging sarili kong negosyo ito. Para kanino ko ba ito ginagawa? Para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para sa anak ko.
At dahil ang kinikita ko ay tumutugma o minsan ay lumalampas pa sa effort na ibinibigay ko, tunay kong nagawang patakbuhin ang negosyo ko ng may labis na kagalakan. Ngayon, ang pangatlong bagay na nakuha ko ay ito. Nakaranas ako ng napakalaking personal na paglago. Noong nagtatrabaho pa ako sa isang regular na trabaho, pakiramdam ko araw-araw ay parang tumatakbo lang ako sa gulong ng hamster. Paulit-ulit na ginagawa ang parehong mga bagay. Pero matapos kong simulan ang Atomy, nakilala ko ang napakaraming tao, natuto mula sa kanilang mga karanasan, at dahil mas bata ako nagsimula kumpara sa karamihan, nagkaroon ako ng pagkakataong makatrabaho ang napakaraming life mentors at mga nakatatanda sa negosyo. Sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, pakiramdam ko ay napakalaki rin ng aking personal na paglago. Pang-apat at marahil ang pinakamahalaga ay ang pangarap na gustong makamit ng lahat. Ang makamtan, ang pinansyal na kalayaan ay isang bagay na tunay kong pinahahalagahan. Nung nagtatrabaho pa ako sa isang kumpanya, ang taunang sahod ko ay 40 milyong won. Gaya ng nabanggit ko kanina, palaging parang naka-deferred payment ang buhay. Pero ngayon, pumapasok na ang pera kada linggo, katulad ng sahod na dati kong natatanggap sa trabaho ko. Kapag nakikita ko talaga na unti-unting tumataas ang aking kita, pakiramdam ko ay kaya ko nang mabuhay nang hindi masyadong nag-aalala tungkol sa pera o mga usaping pinansyal, at tunay kong nararanasan ang pinansyal na kalayaan. At dahil dito, parang mas marami na rin akong libreng oras. Mga 80% ng aking benta ay galing sa Korea, pero pumunta ako sa Mexico. Nawala ako ng 40 araw. Kahit ganoon, tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng aming mga benta, hindi ito huminto. Ibig sabihin, kapag tuluyan na akong naging imperial at narating ko na ang dulo, talagang magkakaroon ako ng mas marami pang libreng oras at mabubuhay ako ng ayon sa gusto kong kabagalan at kasiyahan. Sa ngayon, medyo kaunti pa lang. Medyo nakakahiya. Pero kahit ganon, unti-unti akong nakakatulong sa mas marami pang mga bata isa-isa na hindi makapasok sa mga akademya dahil sa kakulangan sa pera. Pero kapag ang mga batang iyon, kahit hindi pa sila marunong magsulat ng Korean ng maayos, ay nagpapadala sa akin ng mga liham ng pasasalamat at sinasabing dahil sa akin, nakakaaral sila ng ganito, napagtanto ko na, kahit kaunti lang, namumuhay ako ng maayos. Kung hindi dahil sa Atomy, hindi ko sana naranasan ang magmalasakit sa iba. Siguro abala lang ako sa paghahanap buhay para sa sarili ko. Pero ang katotohanang makakatulong ako, kahit sa isang tao lang, ipinadama sa akin ng Atomy na tunay akong namumuhay ng maayos. Kaya palagi akong lumalabas at nakikilala ng mga bagong tao, hindi lang mga Koreano, kundi mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa maraming iba't ibang bansa. At bagamat ngayon ay mga kasosyo ko sila sa negosyo, sa hinaharap kapag pare-pareho na kaming kumikita ng parehong komisyon sa pinakamataas na antas, ngayon tinatawag nila akong crown, pero ano na kaya ang itatawag nila sa akin noon? Uy kaibigan, sa ganitong paraan pakiramdam ko makakahanap ako ng maraming tunay na kaibigan. Higit sa lahat, ang pinaka-ipinagmamalaki ko ay ang kakayahan kong mabigyan ng lakas ang 3 kong anak na lalaki na tiyak na haharap sa mas mahirap na buhay. Talagang naniniwala akong mas mahihirap na panahon pa ang pagdadaanan ng aking mga anak sa hinaharap. Parang tuwing bubuksan mo ang TV, ang una mong maririnig ay tungkol sa kung aling mga trabaho ang mawawala. Dahil dito, ako mismo ay nahihirapan ngayon pagdating sa edukasyon ng aking mga anak. Palaging sinasabi na nawawala na ang mga trabaho. Kaya napapaisip ako kung tama bang pag-aralin ng mabuti ang anak ko para makapasok sa pharmacy school o law school. O baka mas mainam na piliin niya ang mga uso ngayon, tulad ng pagiging YouTube creator. Dapat bang hayaan ko na lang ang anak kong lalaki na manood ng YouTube sa kanyang telepono? O dapat ba siyang mag-focus sa pag-aaral ng mabuti? Talagang ramdam ko na ako ay nahuhulog sa isang mahirap na sitwasyon. Pero ngayon, nakaya ko ng suportahan ng husto ang aking mga anak. Umaasa akong lumaki sila bilang mga batang sumusunod sa gusto nila at may sariling mga pangarap imbes na puro pag-aaral lang ang iniintindi. Sobrang saya ko na naging isang tao ako na kayang magsabi ng ganito katapang, hindi mo na kailangang ipakita sa akin ang iyong report card. Sa huli sa tingin ko, ang katotohanang maaari ka talagang magretiro sa trabaho na may hangganan ng iyong karera ay isa talaga sa mga kamanghamanghang plano ng Atomy. Kahit anong uri pa ng trabaho ang gawin mo, parang kailangan mong magtrabaho ng walang katapusan. Bakit? Dahil patuloy na humahaba ang ating mga buhay. Kamakailan ko lang ito natutunan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong ipinanganak noong dekada 70 pataas ay inaasahang aabot ng hanggang 120 taong gulang ang buhay. Ibig sabihin, inaasahan din na mabubuhay ako hanggang 120. Pero di ba? Sa halip na magtrabaho ng walang katapusan hanggang sa ganoong edad, maaari kong itakda ang isang huling layunin, ang maging imperial at magsikap ng husto para makamit iyon. Ang pinakahuling layunin ko sa pagre-retiro ay maging imperial bago ako mag-50
upang matapos bilang isang imperial sa aking 40s. Ngayon, hindi ko sinasabi na gawin ninyo ang Atomy business para lang kumita ng pera o dahil malaki ang kita rito. Kayong lahat, mula pagkasilang ninyo hanggang ngayon at lalo na nung kabataan ninyo, siguradong may kahit isang pangarap kayong gustong makamit bago kayo mamatay. Tama ba? Pakiramdam ninyo, kailangan ninyong makamit kahit itong isang bagay na ito bago kayo lumisan. Kailangan mo talagang makamit ito. Kung halimbawa, may 8 kang gustong makamit, kung may 8 kang nabanggit na bagay, hinihikayat kitang gamitin ang Atomy bilang iyong kasangkapan. Gaya ng napakaraming nakuha ko sa Atomy, sigurado akong makakamit mo rin ang lahat ng mga iyon. Kaya kung kabilang sa mga ito ang iyong pangarap, magagawa ng Atomy na matupad ang lahat ng iyon para sa iyo. Kaya talagang umaasa akong gamitin mo ang kasangkapang ito. Ngayon, paano ka magiging magaling dito? Paano ka magtatagumpay dito? Noong nagsisimula pa lang ako sa negosyo ng Atomy at hindi pa ako magaling, natakot ako. Wow, kung hindi mag-workout ang Atomy, naka-4 na akong resign sa trabaho. Malaking problema ito para sa pamilya ko. Baka mapunta kami sa lansangan. Kaya gaya ng nabanggit ko, lahat ng pinto ay bukas pa noon. Kahit ganun, patuloy akong nag-aral ng husto. Nagsimula ako sa pakikinig ng mga lektura mula sa mga sponsor at mga senior na business partner na nauna sa akin. At habang nakikinig ako sa lahat ng lecture nila, nag-note ako sa lahat. Isinulat ko ang bawat isang tala. Dahil dito, natuklasan ko ang mga kinakailangan para magtagumpay. Ang 3 bagay na binabanggit ng bawat matagumpay na tao. Nakakamangha na lahat sila ay binanggit ang parehong 3 bagay na iyon. Kaya sinigurado kong isabuhay ang 3 bagay na iyon, anuman ang mangyari. Naiintriga ka, hindi ba? Ito ang 3 bagay na natuklasan kong magkakatulad matapos kong maglaan ng napakaraming oras at magsulat ng mga tala. Ngayon, ang 3 bagay na magkakatulad sa mga matagumpay na tao, ang una ay lahat sila ay nagsasabi ng sinubukan ko ang produkto at maganda ito. Lahat ng umakyat ngayon at nagbigay ng welcome speech ay nagsabi ng parehong bagay. Kaya ano ang unang bagay tungkol sa Atomy? Subukan mo, subukan mo, subukan mo. Patuloy mong sabihin sa mga tao na subukan ito at huwag titigil. Ang pangalawang bagay na palaging binabanggit ng mga matagumpay na tao ay ito. Sinasabi nilang hinding-hindi sila mawawala sa seminar. Matapos makita ang pananaw sa seminar, lahat sila ay nagkakaisa ng determinasyon na hinding-hindi ako mawawala sa seminar sa kahit anong paraan. Kaya patuloy mong sinasabi, malalaman mo sa seminar, tingnan mo, at iniimbitahan ng mga tao. Ang bahaging ito ang pinakamahalaga. Walang malaking sikreto sa tagumpay sa Atomy. Kung gusto mong gumaling sa golf, saan ka dapat pumunta? Ang golf course. Kailangan mong pumunta sa golf course o sa practice range para gumaling mag-golf. Tama ba yon o hindi tama? Siyempre tama yon. Ngayon, sabihin natin, gusto kong maging mas malusog. Gusto kong gumanda ang katawan ko. Saan ka dapat pumunta? Ang gym. O kailangan mo bang magpilates o iba pang bagay? Basta, kailangan mong pumunta. Tama ba yon? Basta kailangan mong pumunta para magtagumpay. Kaya saan ang lugar na yon kung gusto mong magtagumpay sa Atomy? Sa seminar. Kaya hindi mo dapat palampasin ang mga center seminar, one-day seminar, at ang Success Academy. Ang pagdalo sa mga iyon ay isang pangunahing prinsipyo para magtagumpay ka sa Atomy. At iyan ang dahilan kung bakit lahat ng matagumpay na tao ay nagsasabi ng parehong 3 bagay at isa rito ay huwag palampasin ang Success Academy. Kaya may isang Imperial Master na nagsabi nito, kahit mamatay ka sa venue ng seminar. Sa tingin ko, ang isang linya na may sponsor na ganon ay tunay na pinagpala dahil tinuturo nila ang tamang paraan para magtagumpay. Ano ang 2 bagay na sinasabi nila? At noong gabing dumalo sila sa kanilang unang Success Academy, habang sinusulat ang kanilang life scenario, sinabi nilang nagising nila ang maliit na higanteng natutulog sa loob nila. So as they suggest writing that life scenario, ano ang sinasabi nilang dapat nating subukan? Subukan natin ito ng sabay-sabay. Hindi lang sila ang pwedeng magtagumpay. Pwede rin tayong magtagumpay. Gawin natin ito ng sabay-sabay. Kaya mga kaibigan, sa Atomy, ang tagumpay ay hindi tungkol sa koneksyon, pera o kakayahan. Ano ba talaga ang kailangan mong maging mahusay? Isulat mo, alamin mo, subukan mo.
Kung talagang isa sa buhay mo ang tatlong bagay na ito at magsisikap ka, kumpiyansa akong lahat ay pwedeng magtagumpay. Pero itong tatlong bagay na nabanggit ko, talagang mahirap ba itong gawin para sa atin? O kaya mo naman talagang gawin ang mga ito? Mga bagay ito na kaya mong gawin, talagang halatang halata at malinaw ang mga ito. Kung paulit-ulit mong gagawin ang tatlong bagay na ito nang hindi tumitigil, kumpiyansa akong lahat ay magiging pangunahing karakter ng asul na graph na ipinakita ko kanina. At may isang napakasikat na tao na minsang nagsabi nito, kung hindi pumapasok ang pera kahit natutulog ka, kailangan mong magtrabaho habang buhay. Nang una kong makita ang kasabihang iyon, naisip ko, hindi ba tama naman yon? Oo, totoo naman. Pero paano? Paano nga ba? Madalas ko itong pag-isipan noon. Totoo naman, talagang totoo ito. Yung mga taong marami na katulad mo, kaya nilang magsabi ng ganyan. Iyan ang iniisip ko noon. Pero alam mo ba, sa pagkakataong ito, nakaranas ako ng isang kamangha-manghang karanasan at sobrang nagpapasalamat ako na pinili ko ang Atomy. Nagpunta ako sa Mexico. Nagtrabaho ako ng mabuti at ginawa ko ang mga aktibidad ko sa Mexico. Pero doon, kapag gabi na, umaga naman sa Korea. Kaya habang natutulog ako, ano ang pumapasok? Patuloy na pumapasok ang PV. Bumalik ako sa Korea. Ngayon, pagkatapos ng aking lecture dito sa Korea ngayong araw, pupunta ako para suportahan ang isang tao at pagkatapos ay matutulog na ako. Pagkatapos kapag umaga na sa Mexico, nagigising ang mga tao doon at muli, kahit natutulog ako, tuloy-tuloy pa rin ang mga benta. Sigurado akong marami sa inyo ang nakarinig na ng mga ganitong kwento sa center tungkol sa pagkita kahit natutulog ka. Matapos ko itong maranasan mismo, napagtanto kong naging isa na ako sa mga taong hindi na kailangang magtrabaho habang buhay. At iyan ang Atomy. Tunay na naging kumpanya na ang Atomy na hindi nilulubugan ng araw, isang negosyo na hindi nilulubugan ng araw. At ang aking code ay nagiging isa ring hindi nilulubugan ng araw, patuloy na lumalawak sa ibang bansa simula ngayon. Dahil 9.9% pa lang ng populasyon ng mundo ang hindi pa miyembro, nagsisimula pa lang talaga ang Atomy. Sa madaling salita, ang aking membership number ay nagiging walang kamatayan. Dito ko napagtanto na tama talaga ang naging desisyon ko na panghawakan ang Atomy bilang isang kasangkapan at gawin ito ng maayos. Ngayon, lahat kayo, hindi lang ito tungkol sa akin. Ang inyong mga membership number ay simula pa lamang. Napakarami pang tao sa mundong ito na hindi pa sumasali. Napakaraming masisiglang tao dyan na hindi pa kailanman nag-sign up, na walang katapusang nakakalat sa harap natin. Kahit dito sa Korea, napakarami pa ring oportunidad. Subukan natin. Gamit ang kasangkapang ito na tinatawag na Atomy, dapat mo ring subukan at magtagumpay tayong lahat ng sabay-sabay upang maging mga taong tunay na namumuhay ng maayos. At maging mga magulang tayo na tunay na magiging malaking lakas para sa ating mga anak. At para rin sa sarili ko, hindi lang bilang ina ng isang tao, kundi bilang isang negosyanteng may sariling pangalan, umaasa akong maging isang kahanga-hangang babae at Atomy entrepreneur. Nais ko ang inyong tagumpay, dito ko natatapusin ang aking talumpati. Salamat po.